maikling pagpapakilala sa bansang pinaghanguan ng akda. Ang kwento, ang huling puno ng kagubatan ay hango sa Pilipinas, isang bansa sa Timog Silangang Asya na binubuo ng mahigit 7,600 na mga isla. Kilala ang Pilipinas sa kanyang mayamang kalikasan mula sa malawak na kagubatan hanggang sa mga makukulay na coral reefs. Ang bansa ay mayroong tropical na klima na dahilan kung bakit masagana ang flora at fauna dito. Ang Pilipinas ay malalim na kaugnayan sa kalikasan na makikita sa mga alamat ng kwento. Bayan na ipasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon sa kabila ng modernisasyon. Nananatili ang halaga ng kalikasan sa buhay ng mga Pilipino, lalo na ang mga rural lugar na kung saan malapit ang kanilang pamumuhay sa kagubatan at kabundukan. Pagbibigay idea kung tungkol saan ang akda. Ang maikling kwento, ang huling puno sa kagubatan ay tumatalakay sa temang pangangalaga sa kalikasan at kahalagahan ng responsableng pagtrato sa ating kapaligiran. Ipinapakita nito ang mga epekto ng walang habas ng pagputol ng mga puno nang nagdudulot ng pagkakalbo ng kagubatan at pagkawala ng natural na yaman. Ang huling puno sa kagubatan, Pilipinas. Sa isang malalim ng kagubatan sa tabi ng islang maliit na bayan, may isang punong kahoy na kilala sa kanyang kagandahan at laki. Ang punong ito ay nagbibigay ng lilim sa mga hayop, pagkain sa mga ibon at kakailanganin sa mga tao. Ang pangalan nito ay Pagyong. At siya ang huling natitirang puno sa kagubatan dahil sa iba ay pinutol upang magtayo ng mga gusali at kalsada. Isang araw, dumating si Ana, isang batang dalaga na naglalakbay mula sa bayan upang maglakad sa kagubatan. Nakita ni Bagyong na tila nalulumbay ang kanyang mga sanga at nagiging tuyong dahil sa tagtuyot. Ano ang nangyari sa iyo, Bagyong? Tanong ni Ana, nang nakita ang kalagayan ng puno. Sa paglipas ng mga taon, ang mga puno sa paligid ko ay nawala. At ngayon, ako na lamang ang natitira, sagot ni Bagyong. Sa mahina niyang tinig, ang mga tao ay patuloy na nagpuputol ng mga puno at ako ang nawawala ng mga kaibigan. Napaluhod si Ana at pinisil ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Nagpasya siyang kumilos, bumalik siya sa bayan at nagsimula ng isang kampanya para sa pangangalaga ng kagubatan. Nakipagtulungan siya sa mga lokal at otoridad ng mga paaralan at mga residente upang itanim muli ang mga puno at itayugod ang pangangalaga sa kalikasan. Paglipas ng buwan, ang kagubatan ay unti-unting nabuhay muli. Ang mga puno ay muling tumutubo at ang mga hayop at ibon muling bumalik sa kanilang tahanan. Si Bagyong ay muli nang lumakas at ang kanyang mga sanga ay puno ng berdeng dahon. Mula noon, si Ana at ang kanyang bayan ay naging tagapangalaga ng kagubatan. At ang mga tao ay natututunan ang halaga ng bawat puno at likas na yaman. Ang kwento ni Bagyong at na Ana ay naging inspirasyon upang masagisag at naprotektahan ang kanilang kapaligiran. Sa bawat taon, tuwing may pagdiriwang sa bayan, ang lahat ay pumunta sa ilalim ng maglalakbay na sanga ni Bagyong upang magpasalamat at magdaos ang kasiyahan para sa kanilang mahalagang kagubatan. Bagyong, ano nangyari sa iyo? Ba't ka nalulumbay?
Sa paglipas ng mga taon, nawala na ang mga kaibigan ko, ang mga puno sa paligid ko. Ako na lang ang natitira. Ang mga tao ay patuloy na nagpuputol ng mga puno. Wala na akong kasama. Hindi kita hayaan mag-isa, Bagyong. Magtutulungan tayo at gagawin ang lahat ng makakaya ko para muling buhayin ang kagubatan na ito. Sa paglipas ng panahon, hindi na nag-iisa si Bagyong. Ang kagubatan ay muling nabuhay at kasama nito ang mga bagong halaman, mga hayop at mga ibon. Si Bagyong muli lumakas at ang mga bayan namin ay natutunan ang mahalaga ng kalikasan. Bagyong, tingnan mo, hindi ka nag-iisa. Muli kang nabuhay at sa iyo nahanap namin ang pag-asa at pagkakaisa.